May kakaiba sa paraan ng pamumuhay natin ngayon. Sinasabi nating gusto natin ng kalayaan, kumpiyansa at panloob na kapayapaan. Pero karamihan ng oras natin ay ginugugol sa pag-edit ng sarili para makasabay. Paulit-ulit nating kinukwestiyon ang sarili bago pa man tayo magsalita. Nagbibihis tayo para mapabilib ang mga taong hindi naman natin gusto at hinuhubog natin ang ating buhay base sa mga opinyong pabago-bago bawat oras. Sabi ni Marcus Aurelius, mas mahal natin ang sarili natin kaysa sa ibang tao, pero sa hindi malamang dahilan, mas pinapahalagahan natin ang opinyon nila kaysa sa atin. Isinulat niya yan halos 2,000 taon na ang nakalipas. Pero heto pa rin tayo ngayon. Nakagapos pa rin sa parehong di nakikitang mga tanikala. Hindi rin ligtas ang mga Stoic sa ganitong laban, pero nakabuo sila ng mga kasangkapan, totoo at praktikal na mga estratehiya para makalaya. Hindi sa pag-iwas sa mundo, kundi sa pagkatutong maglakad sa gitna nito nang hindi ito ang nagdidikta sa kanila. Yan ang tatalakayin natin ngayon. Kung naramdaman mong pinipigilan ka ng takot sa panghuhusga, kung palagi kang nagkakait sa sarili para lang maging komportable ang iba, ang bidyong ito ang pahintulot mong huminto at simulan ng pamumuhay ayon sa sarili mong kagustuhan. Kung pinahahalagahan mo ang nilalamang humahamon sa karaniwang pag-iisip at nagbibigay ng tunay na mapapakinabangan, may isang simpleng libreng paraan para suportahan ang ginagawa namin dito. Pindutin lang ang subscribe button. Higit ang tulong nito kaysa sa inaakala mo. Ngayon, simulan na natin. 12 Stoic na estratehiya na tutulong sa'yo na tumigil sa pag-aalala sa mga walang saysay at magsimulang ituon ang pansin sa mga tunay na mahalaga. Kung tutuusin, karamihan sa atin ay nabubuhay na parang naka-autopilot. Sumusunod sa mga patakarang hindi naman natin isinulat. Humahabol sa mga pamantayang hindi natin kinwestiyon. Isipin mo, ang dami nating tinatanggap na normal ay itinakda daan-daang taon na ang nakalipas ng mga taong hindi natin kailanman makikilala sa isang mundong halos hindi na katulad ng ginagalawan natin ngayon. Tradisyon, panlipunang alituntunin, reputasyon, panlabas na anyo. Minamana natin ang mga yan na parang lumang damit. Bihira tayong tumigil at magtanong, sino ba ang nagtakda nito at bakit ko pa rin sinusunod? Yan ang klase ng tanong na gustong-gusto ng mga Stoic. Hindi sila natatakot na magmukhang katawa-tawa kung kapalit nito ay ang pagiging malaya. At marahil walang mas mahusay na ehemplo nito kundi si Diogenes the Cynic. Hindi siya ang tipikal na pilosopo. Hindi siya umupo sa mga tore ng akademya para gumawa ng abstraktong teorya. Hindi nakatira siya sa isang bariles, halos walang pag-aari, lumalakad pa atras sa mataong lugar, nanghihingi sa mga estatwa, at sinasadya niyang sirain ang mga panlipunang alituntunin.
hindi para manggulat, kundi para sanayin ang isipan niyang huwag umasa sa pagpapatibay ng iba. Hindi rebelyon ang layunin niya, kundi isang bagay na mas malalim, ang ganap na pag-unawa at pagmamay-ari sa sarili. Gusto niyang patunayan sa sarili niya na ang dignidad ay hindi galing sa pakikiayon, kundi sa paninindigan sa kung sino ka, kahit sino pa ang nakatingin. Isa itong radikal na ideya, lalo na sa isang kulturang tulad ng sa atin, kung saan ginagantimpalaan ang pagsunod at pinaparusahan ang pagiging iba. Pero ito rin ay isang mapagpalayang kaisipan. Hindi mo kailangang maging isang ermitanyo o mamuhay sa bundok para makinabang sa pananaw ni Diogenes. Magsimula ka lang sa maliit, questionin ang isang inaasahan, sabihin ang isang tapat na bagay kahit magmukha kang iba. Magsuot ng damit na gusto mo, hindi yung inaakala mong dapat. Patayin ang panloob mong filter kahit sandali lang at tingnan mo kung ano ang mangyayari. Malamang, matutuklasan mong mas malakas lang ang takot sa panghuhusga kaysa sa aktwal na panghuhusga. Sabi ni Socrates, ang buhay na hindi sinisiyasat ay hindi sulit mabuhay. At bahagi ng pagsusuri na yon ay ang pagtingin sa mga di nabibigkas na patakarang sinusunod natin. Sino ka kapag walang nakatingin? At mas mahalaga, sino ang pinapanggap mong ikaw kapag may nanonood? Para sa mga Stoic, ang pamumuhay para sa palakpak ng madla ay isa sa pinakamabilis na paraan para mawala ang tunay mong sarili. Ang lunas nila, isang uri ng sinanay na pagiging walang pake, isang determinadong pagtanggi sa pambobola, panlalait at hungkag na opinyon ng masa. Sa mga salita ni Carl Jung, ang pribilehiyo ng buong buhay ay ang maging kung sino ka talaga. Pero ang pagiging totoo sa sarili ay hindi kusang nangyayari. Kailangan ng tapang, kailangan ng disiplina, at kung minsan, kailangan mong lumakad pa atras sa gitna ng karamihan para lang ipaalala sa sarili mong hindi guguho ang mundo kung titigil ka sa pagpe-perform. May kakaibang lakas sa sadyang pagpili ng discomfort, hindi para saktan ang sarili, kundi para sanayin ang isip at emosyon mo na tumibay. Karamihan sa atin, iniiwasan ang hindi komportable na parang sakit. Ine-edit natin ang ating mga salita, tinatago ang opinyon, sumusunod sa mga uso na hindi naman natin gusto, para lang hindi mapansin, para lang makaiwas sa sakit ng paghuhusga. Pero ito ang katotohanang alam ng mga Stoic. Kung takot kang husgahan, palagi kang magiging bihag ng opinyon ng iba. Tingnan si Cato. Hindi lang siya isang Romanong senador. Siya mismo ang buhay na halimbawa ng mga Stoic na prinsipyo. Habang lahat ay nakasuot ng puting toga, si Cato ay lumalakad sa madilim at magaspang na damit. Walang panloob, walang sapatos. Hindi siya mahirap, hindi siya baduy. Pinili niya yon. Gusto niyang maramdaman ang pagkailang, ang mga tingin, ang mga bulungan. Bakit? Dahil kung kaya mong harapin ang maliliit na paghusga ng kusa, magiging handa ka sa mas malalaki
kapag dumating na ang mga ito. Naniniwala si Kato na kung masasanay mong tanggapin ang itsura mong katawa-tawa sa harap ng publiko, wala nang insulto, opinyon ng madla, o chismis ang makapagpapayanig sa loob mo. At iyan ang klase ng panloob na lakas na tinatarget ng Stoicism. Hindi ito tungkol sa pagtatayo ng mga pader. Ito ay tungkol sa pagbuo ng tibay. Nagiging matatag ka hindi sa pag-iwas sa mga bagay na nagpapayanig sa iyo, kundi sa harapin ang mga iyon mismo. Sabi ni Plato, madaling patawarin ang isang batang takot sa dilim. Ang totoong trahedya sa buhay ay kapag ang matatanda ay takot sa liwanag. At ano ang liwanag na iyon? Ito ang pagiging lubos na nakikita, lubos na ikaw, walang filter, walang pagpapanggap. Pero para makatayo sa ilalim ng liwanag na iyon, kailangan mo munang maging handa na magmukhang kakaiba, na hindi maunawaan at oo, kahit mapagtawanan. Nagbigay din ng katulad na pananaw si Carl Jung mula sa perspektibong psikolohikal. Sabi niya, ang kahihiyan ay isang damdaming kumakain ng kaluluwa. At tama siya. Ang takot na mapansin, na magtanong ng mali, na magsuot ng mali, na ikaw lang ang hindi sumasang-ayon. Unti-unti nitong inuubos ang loob mo. Pinapatahimik ka nito kahit gusto mong magsalita. Pinapapirme kahit gusto mong gumalaw. Pero hindi mo kailangang maging si Kato na naglalakad ng nakapaa sa forum para maisabuhay ito. Magsimula ka sa maliliit na hakbang. Mag-post ng opinyon na tapat kaysa sa popular. Sabihin ang hindi ko alam, kahit lahat nagkukunwaring alam nila. Ipakita ang nakakatawang tanong sa meeting. Lumabas, suot ang gusto mo, hindi yung uso lang. Si Socrates ay kilala sa paglalakad ng nakapaa at sa pagtatanong ng mga bagay na kinaiilangan ng tao. Hindi niya ito ginagawa para lang suwayin ang lipunan. Ginagawa niya ito sa paghahanap ng katotohanan, dahil ang katotohanan ay hindi nakatira sa lugar ng ginhawa. Nasa lugar ito ng paglago, at ang paglago ay palaging nasa labas ng iyong comfort zone. Sa bawat pagkakataong pinapayagan mong makita kang kakaiba, awkward, o naiiba, kinukuha mo pabalik ang isang bahagi ng iyong kalayaan. At kapag hindi mo na kailangan ang pag-aproba ng lahat, doon mo mabubuksan ang pinto para maging tunay na ikaw. Hindi lahat makakaintindi, hindi lahat sasang-ayon, pero ang mga makakaintindi, igalang nila ang tunay mong sarili, hindi ang bersyon mong pinakinis para sa palakpak. May kakaibang ilusyon tayong bit-bit, na parang nasa isang napakalaking entablado tayo, at ang buong mundo ay pinapanood ang bawat kilos natin. Bawat awkward moment, bawat pagkakamali, bawat mantsa sa damit o pagkamali sa pagsasalita. Iniisip natin na lahat ay hinuhusgahan at natatandaan. Pero ang totoo, karamihan sa mga tao ay abala rin sa sarili nilang pagtatanghal para bigyang pansin ang sayo. Mukhang obvious ito pag narinig mo, pero napakahirap isabuhay. Kaya sinanay ito ng mga stoic ng kusa.
Si Zeno, ang tagapagtatag ng Stoicism, minsang naglakad sa mataong pamilihan ng Athens, dala ang palayok ng sopas na lentil. Hindi ito kahanga-hanga o maringal, isang tahimik at kakaibang gawain lang. At nang basagin ng guro niya ang palayok, nabuhos ang sopas sa kanya, at si Zeno ay natigilan, nahihiya. Malamang nagtawanan ang mga tao, nagbulungan. Pero ngumiti lang ang guro niya at sinabing, "Oh, kita mo? Walang may pakialam." Masakit na leksyon, pero makapangyarihan. Hindi ito tungkol sa kahihiyan, kundi sa perspektibo. Tungkol ito sa pagbasag ng ilusyon na lahat ng tao ay nanonood. Sabi ni Aristotle, tayo ay kung ano ang paulit-ulit nating ginagawa. At kung ang paulit-ulit nating ginagawa ay ang pag-aalala sa iniisip ng iba, unti-unti tayong napuputol sa ugnayan natin sa sarili. Mas pinahahalagahan natin ang performance kaysa layunin. Hinamon ito ng mga Stoic sa pamamagitan ng kusang pagharap sa maliliit na pagkahiya, hindi pag-iwas dito. Dahil kapag hinarap mo na ang takot sa paghusga, makikita mong usok at salamin lang ito. Isinulat ni Carl Jung, ang neurotic behavior ay laging pamalit sa lehitimong pagdurusa. Sa modernong pananalita, marami sa ating pagkabahala ay galing sa pagsisikap nating iwasan ang discomfort, lalo na ang discomfort sa harap ng iba. Mas pipiliin nating manahimik, lumiit, magkunwari, para lang hindi tayo makaramdam ng pagiging lantad. Pero paano kung yakapin natin ang discomfort na iyon? Paano kung tanggapin natin ito gaya ng ginawa ng mga Stoic bilang ehersisyo para sa tunay na lakas? Hindi naging popular si Socrates noong panahon niya. Tinuligsa siya, pinagtawanan, at sa huli ay hinatulan ng kamatayan dahil sa mga tanong niyang hindi maginhawa at sa pagtangging magpanggap. Pero nauunawaan niya na ang katotohanan ay nangangailangan ng tapang. At bahagi ng tapang na iyon ay ang pagkaunawang ang mundo ay hindi umiikot sa iyo. Hindi ito mapait na ideya, kundi isang mapagpalayang kaisipan. Kung hindi ka naman pala ganon ka pinapanood, malaya kang sumubok. Malaya kang matuto sa harap ng iba. Malaya kang madapa, bumangon, at lumago ng walang kahihiyan. Marami ang na-stuck sa takot na mapahiya, pero ang irony ay ito mismong takot ang nagpapalambot, nagpapakaba at nagpapahinto sa atin. Kapag nabubuhay ka na parang may audience ka palagi, napapalitan mo ang buhay mo ng palabas. Pero kapag dumating na sa iyo ang tunay na pagkaunawa na wala naman talagang masyadong nanonood, doon ka nagsisimulang gumalaw ng may kalayaan. Naniniwala si Plato na ang kaalaman ay nagsisimula sa pagkamangha, pero ang pagkamangha ay nangangailangan ng kahandaang maging bukas, maging marupok. Hindi ka makakapagtanong ng tapat kung takot kang magmukhang mangmang. Hindi ka lalago kung lulong ka sa kung anong tingin ng iba. Alam ito ng mga Stoic, kaya't hindi lang sila tumalikod sa mga bagay, tumalikod din sila sa reputasyon. Sa kung anong punto ng ating buhay,
Marami sa atin ang naniwala na ang pagiging iba ay isang problemang kailangang ayusin, hindi lakas na kailangang ingatan. Tahimik at paulit-ulit tayong tinuruan na sumunod, na pakinisin ang sarili, na manatili sa loob ng guhit. Sumunod ka lang, huwag ka nang mag-iba. Pero narito ang irony, lahat ng hinahangaan mong bagay sa iba, ang pagiging totoo, ang tapang, ang pagiging orihinal, ay bunga ng isang taong pumiling tumindig kahit mag-isa. Hindi lang inisip ito ng mga Stoic, isinabuhay nila. Isang halimbawa si Agrippinus, isang pilosopong Romano sa ilalim ng mapanupil na paghahari ni Nero. Kilala siya sa tahimik niyang tapang, sa hindi matitinag niyang paninindigan, at sa isang linyang tumawid sa mga siglo. Ako ang pulang sinulid sa puting damit. Hindi siya nahiya sa pagiging naiiba, inangkin niya ito. Habang ang iba'y yumuyuko sa kapangyarihan o nakakapit sa pagiging normal para manatiling ligtas, pinili ni Agrippinus na maging totoo sa sarili, kahit magdulot ito ng panganib. Hindi iyon rebelde para magpasikat, iyon ang integridad na gumagalaw. Sabi ni Plato, ang sukatan ng isang tao ay kung ano ang ginagawa niya sa oras ng kapangyarihan. Pero sa mundong ginagalaw ng uso at pagpapatanggap, ang pagiging totoo sa sarili ay isa ng uri ng kapangyarihan. Ang kwento mo, ang mga kakaibang aspeto mo, ang karanasan mong hindi tulad ng sa iba, hindi iyan sagabal. Iyan ang kalamangan mo. Iyan ang nagbibigay ng kulay sa pagkatao mo. Pero kadalasan, pinapalit natin yan kapalit ng pagkatanggap. Pinapaliit natin ang mga bahagi ng sarili natin na hindi kasya sa pamantayan, sa pag-asang mas madali ang buhay. Pero dahan-dahan nitong kinakain ng kaluluwa. Malalim itong naunawaan ni Carl Jung. Sinulat niya, ang pinakamalaking pribilehiyo sa buhay ay ang maging tunay mong sarili. Hindi isang kopya, hindi isang pinakinis na bersyon, kundi ang tunay, magulo at makulay na ikaw. Pero may kapalit ang pribilehiyong iyon, hindi ginhawa, kundi paninindigan. Malamang hindi ka maintindihan, malamang pagtawanan ka, i-dismiss ka, pero sabi ng mga Stoic, ayos lang, iyan ang pagsubok. Kung namumuhay ka ayon sa sarili mong paniniwala at matatag sa kung sino ka, ang anumang batikos ay patunay lang na hindi ka nalulunod sa karamihan. Si Socrates ang buhay na halimbawa ng prinsipyong ito. Kinwestiyon niya ang mga paniniwalang basta na lang tinatanggap ng iba, at sa paggawa nito, tumayo siyang mag-isa. Hindi para lang kontrahin ang lahat, kundi dahil ayaw niyang maging sinungaling sa sarili. Nakita niya ang panganib ng pamumuhay na laging sumusunod, dahil nauuwi ito sa pananahimik, sa pagkamanhid, sa pagkabulok ng kaluluwa. Tinuro ni Socrates na ang mabuting buhay ay hindi sumasagot sa uso, kundi sa katotohanan. Kaya hayaan mong sabihin ko ito ng diretsahan. Ang kakaiba mo ay hindi kahinaan. Ang nakaraan mo ay hindi kasalanan. Ang boses mo, pananaw mo, paniniwala mo, iyan ang pirma mo.
Kapag pinilit mong burahin ang mga yan para lang makasunod, hindi lang pagkakakilanlan ang nawawala. Nawawala ang kalayaan, nawawala ang saysay, nagiging isa ka na lang sa marami sa isang mundong desperado para sa... Kaya hayaan mong sabihin ko ito ng diretsahan. Ang kakaiba mo ay hindi kahinaan. Ang nakaraan mo ay hindi kasalanan. Ang boses mo, pananaw mo, paniniwala mo, iyan ang pirma mo. Kapag pinilit mong burahin ang mga yan para lang makasunod, hindi lang pagkakakilanlan ang nawawala. Nawawala ang kalayaan, nawawala ang saysay. Nagiging isa ka na lang sa marami sa isang mundong desperado para sa pagkakaiba. Minsan, ang pinakamalalakas na boses ng pagdududa ay hindi mula sa labas, kundi mula sa pinakamalapit sa atin, pamilya, kaibigan, guro, autoridad, mga taong nagmamahal sa atin, mga taong gumabay sa atin, mga taong may mabuting intensyon, pero hindi nakikita ang bisyong itinatayo mo. At iyan ang isa sa pinakamahirap na desisyon sa buhay. Ang pumili sa pagitan ng buhay na inaasahan sa iyo at buhay na tinatawag ka. Alam ni Florence Nightingale ang tensyong ito at isinabuhay niya ito. Ipinanganak sa yaman, prestihiyo at ginhawa, inaasahang mamuhay siya ng tahimik at disente, walang trabaho, walang pawis, walang sakripisyo, lalong hindi bilang nurse. Sa panahon niya, ang pag-aalaga ay itinuturing na marumi, kahiya-hiya at hindi karapat-dapat sa babaeng may katayuan. Pero may bahagi sa loob niya na tumutol. May tinig na bulong ng bulong, layunin, tawag, dahilan. Hanggang sa dumating ang tanong, hahayaan mo ba ang opinyon nila ang pumigil sa layunin mo? Hindi lang iyan kwento ng kasaysayan. Iyan ay tanong na dapat harapin nating lahat. Dahil ang totoo, lahat tayo may dalang invisible chains, inaasahan, guilt, takot na biguin ang mga mahal natin. Kaya tayo nagko-compromise, tumatahimik, tumatanggap ng trabahong safe, nagsasabi ng tamang sagot, hinahabol ang pagpapatanggap kaysa sa katotohanan. Pero sabi nga ng mga Stoic, anong silbi ng kaligtasan kung kapalit naman nito ang kaluluwa mo? Tinuro ni Epictetus na kung gusto mong umunlad, kailangan mong tanggapin na madalas kang hindi maiintindihan. At hindi lang niya tinutukoy ang mga estranghero, kundi ang mismong mga taong mahal mo. Kadalasan, ang paglago ay may kasamang tensyon, hindi dahil gusto mong labanan ang mundo, kundi dahil gusto mong palayain ang sarili mo mula sa mga bahaging pumipigil dito. Pagpalo lang ng mga palad. Ano ba talaga ang like? Isang pindot, isang saglit ng pansin, maikli, mababaw, lumilipas. Kung doon mo ibabatay ang halaga mo, parati kang uhaw, parati kang nangangailangan ng kumpirmasyon mula sa labas habang unti-unting nauubos ang loob mo. Sinabi ni Carl Jung, ang pinakamabigat na pasa ng isang anak ay ang buhay na hindi na ipamuhay ng kanyang magulang. Minsan, ang boses na pumipigil sa atin ay hindi atin. Isang pangarap na iniabot ng iba, maaaring mula sa pag-ibig, pero hindi pa rin atin. Isa lang ang buhay mo, isa lang. At hindi mo ito kayang lubusang mabuhay
kung may bitbit kang mga inaasahan ng iba na tila anino mong hindi mo maalis. Binalaan tayo ni Socrates laban sa pamumuhay ng hindi pinag-iisipan. Pero hindi lang ito tungkol sa malalaking tanong, ito'y tungkol sa mahihirap na desisyon. Ito'y pagiging tapat, masakit na tapat sa sarili. Ano ba talaga ang gusto mo? At gaano ka kahanda para ipaglaban ito? Dahil ang landas mong totoo ay maaaring hindi maintindihan ng iba. Maaaring ikasama ng loob nila. Maaaring masaktan sila. Pero ang pagtanggi sa landas na iyon, masasaktan ka, tahimik, mabagal, malalim. May uri ng kapayapaan na dumarating kapag tumigil ka na sa pagsubok kontrolin ng mga bagay na kailanman ay hindi mo kontrolado. Karamihan sa mga tao, ginugugol ang buhay kakahabol sa pag-aproba ng iba, sa mga like, sa papuri. Hinihintay ang kumpas ng mundo bago maniwalang tama ang ginagawa nila. Pero mapanganib ang ganitong uri ng pamumuhay. Dahil kung doon mo ibinubuo ang halaga mo, palagi kang nasa awa ng mga bagay na wala kang kapangyarihan. Ito ang alam na alam ng mga Stoic. Ang buong pilosopiya nila ay nakaugat sa isang makapangyarihang ideya. Ituon mo ang pansin sa mga bagay na kaya mong kontrolin. Bitawan mo ang iba. Kaya mong kontrolin ang pagsisikap mo, ang pag-uugali mo, ang mga pinanghahawakan mong halaga. Yan ang saklaw mo. Pero hindi mo kontrolado kung paano iintindihin ng iba ang ginagawa mo. Hindi mo kontrolado ang algorithm. Hindi mo mapipilit ang ibang tao na maunawaan ang bisyon mo. At alam mo, hindi mo trabaho iyon. Sabi ni Aristotle, tayo ay kung ano ang paulit-ulit nating ginagawa. Ang kahusayan sa makatuwid ay hindi isang kilos, kundi isang ugali. Ibig sabihin, hindi mo tinatarget ang palakpakan. Tinatarget mo ang konsistensya, ang kalidad, ang pagsulpot araw-araw kahit walang nanonood, kahit hindi agad kita ang bunga. Isinalarawan ito ni Jung sa kanyang sariling paraan. Ang iyong vision ay lilinaw lamang kapag nakatingin ka na sa sarili mong puso. Dahil kung panay panlabas ang tingin mo, sa likes, sa followers, sa validation, mawawala sa paningin mo ang pinakamahalaga, ang mismong gawain, ang likha, ang disiplina ng paglikha. Tinuro ni Socrates na ang kabutihan ay gantimpala na mismo. Kapag ibinigay mo ang buong sarili mo sa isang bagay ng may integridad, kapag humarap ka ng buo at walang alinlangan, panalo ka na. Ang resulta, ingay lang yan. Ang proseso ang may saysay. Napakabilis na masira ang araw mo dahil sa isang komento, isang insulto, isang pasaring, at biglang gulo na ang isip mo, paulit-ulit mong iniisip kung paano tutugon, o mas masahol, kung paano mo aayusin ang sarili mo. Pero bago mo hayaang bumaon ang boses na iyon, itanong mo muna, sino ba talaga ang taong binibigyan ko ng ganitong kapangyarihan sa sarili ko? May simpleng tuntunin ng mga Stoic. Huwag basta tanggapin ang opinyon ng iba bilang katotohanan. Suriin mo, tanungin mo, at higit sa lahat,
alamin kung may halaga ba talaga ito. Si Marcus Aurelius, emperor na siya, pinapaalalahanan pa rin ang sarili. Silipin mo ang isipan ng taong pumupuna sa iyo. Ano ang pinapahalagahan nila? Ano ang paniniwala nila? Kadalasan, mas marami itong sinasabi tungkol sa kanila kaysa sa iyo. Sabi ni Plato, ang opinyon ay nasa pagitan ng kaalaman at kamangmangan. At karamihan ng batikos ay nasa gulo ng bahaging iyon, maingay, malabo, walang batayan. Kaya, bakit sineseryoso natin? Tatanggap ka ba ng medikal na payo mula sa taong ni minsan ay hindi nagbukas ng aklat? Papayagan mo bang gibain ang isang hindi pa nakapagpatayo ng kahit ano ang itinayo mong may dugo at pawis? Binigyang diin ni Jung, ang lahat ng nakakairita sa atin tungkol sa ibang tao ay maaaring magsilbing daan upang mas maunawaan natin ang ating sarili. Kasama na rito ang pagiging sensitibo natin sa batikos. Minsan, matindi tayong tumugon hindi dahil totoo ang sinabi, kundi dahil hindi pa buo ang panloob nating kalinawan para tanggihan ito. Tinuro ni Socrates na ang karunungan ay nagsisimula sa pagkilala kung ano ang hindi mo alam. At kabilang diyan ang pagkilala kung sino ang hindi karapat-dapat magkaroon ng pwesto sa paghubog ng iyong pagpapahalaga sa sarili. Hindi pantay-pantay ang lahat ng puna. Hindi lahat ng opinyon ay may bigat. Ang trabaho mo ay hindi ang pasayahin ng lahat. Ang trabaho mo ay piliin kung aling mga boses ang dapat pakinggan at alin ang dapat patahimikin. Ginugugol natin ang napakaraming oras sa pagsubok maging mahalaga, mag-iwan ng marka, maalala, manatiling relevant. Pero sandali, umatras ka. Tingnan mo ng mas malayo. 100 taon mula ngayon, may makakaalala ba ng pinost mo ngayon? O kung ilan ang followers mo ngayong buwan? Malamang hindi. At kung meron man, mahalaga pa ba yon sa iyo pagdating ng panahon? Ito ang palagiang paalala ng mga Stoic. Si Marcus Aurelius mismo namuno sa isa sa pinakamakapangyarihang imperyo sa kasaysayan, pero paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili, ang kasikatan ay ingay lang ng mga dila. Ang alaala ay kumukupas. Ang alikabok ay bumabalot sa bawat pangalan sa huli. Sinulat pa niya, si Alexander the Great at ang tagapag-alaga ng kanyang asno ay parehong namatay, parehong ibinaon sa lupa. Sa dulo, pareho lang. Sinabi ni Carl Jung, para sa akin, ang buhay ay parang halamang nakatira sa ugat nito. Ang tunay na buhay ay nakatago sa ilalim ng lupa. Sa madaling sabi, ang totoo at mahalaga ay hindi palaging nakikita. Kaya tinuturo ng Stoicism na huwag mong ibatay ang pagkatao mo sa papuri o imahe. Hindi dahil masama ang mapasaya ang iba, kundi dahil delikado kapag kailangan mo ito para mabuhay. Itinuro ni Socrates sa kanyang mga estudyante, mas mahalaga ang kalagayan ng kaluluwa kaysa sa reputasyon. Dahil ang reputasyon ay marupok, pwedeng kunin, pwedeng baluktutin, pwedeng makalimutan. Pero ang kung sino ka talaga, iyo yan. Yan ang bitbit mo kapag tahimik na ang lahat, kapag wala ng palakpakan, kapag mag-isa ka na lang. Sabi ni Aristotle,
Ang eudaimonia, ang tunay na kasiyahan at pagyabong, ay hindi nagmumula sa estado o katanyagan. Galing ito sa buhay na may layunin, may pagninilay, may kabutihan. At hindi mo mararating yan sa paghabol sa uso. Mararating mo yan kapag tumingala ka, huminto, at nagtanong ng mas malalim. Ano ba talaga ang mahalaga? Ano ang hindi naluluma? Madaling mapagkamalang tagumpay ang pansin. Madaling isipin na ang palakpakan ay katumbas ng epekto o na ang likes ay sukatan ng halaga. Pero huminto ka sandali. Hubarin mo ang lahat ng yan. Ano ba talaga ang palakpakan? Tunog lang. Ano ang like? Isang pindot. Admiration is unpredictable, conditional. It rises and falls with the mood of the crowd, the trend of the day, the algorithm of the hour. If you build your identity on being admired, you're standing on sand. One tide shift and it's gone. But value, real value, is quieter than that. It doesn't always come with a spotlight. It's found in the consistency of your actions, the alignment between your values and your behavior, the depth of your character when no one's watching. The Stoics knew this. Marcus Aurelius, arguably one of the most powerful men to ever live, constantly reminded himself, ambition means tying your well-being to what other people say or do. Sanity means tying it to your own actions. He didn't say ignore others, but he warned against needing them. Carl Jung echoed the same idea in psychological terms. He believed that individuation, the process of becoming truly yourself, required separation from collective approval. You had to step away from the tribe long enough to hear your own voice, to see what you value, to suffer through the tension of not being understood, so you could finally understand yourself. Socrates paid for that truth with his life. He chose death over betraying his convictions. That kind of integrity is rare, not because people are incapable of it, but because so few are willing to risk being misunderstood. But here's the truth. Meaning doesn't need an audience. Fulfillment isn't found in going viral. Impact isn't measured in clicks or followers or applause. It's measured in depth, in discipline, in whether or not you can look in the mirror and say, I live today according to what I believe. Aristotle would call that virtue. The Stoics would call that harmony with nature. Jung might call it wholeness. But whatever you call it, the essence is the same. Live honestly. Choose consciously. Stand firm in what matters, even if it costs you attention, approval, or applause. Because in the end, none of that lasts. But you do. And what you build from the inside out, that's the part that endures. Hindi mo ito kayang kontrolin. Hindi mo kayang kontrolin to. Hindi mo mapipilit ang mga tao na igalang ka. Hindi mo rin mababago ang pananaw nila para tumugma sa intensyon mo. Pero kaya mong mag-focus sa kung paano ka humaharap, kung saan ka naninindigan, at kung paano mo dinadala ang sarili mo kahit walang nakakakita. Malalim itong naunawaan ng mga Stoic. Hindi nila hinabol ang reputasyon, itinaguyod nila ang pagkatao.
Sabi ni Epictetus, kung gusto mong maging mabuti, paniwalaan mo muna na ikaw ay hindi pa mabuti. Hindi ito tungkol sa pagkamuhi sa sarili, kundi paalala na kailangang laging humuhubog, laging nagsusumikap. Dahil ang punto ay hindi para magmukhang kahanga-hanga, kundi para maging matatag sa kaibuturan. Tinawag ito ni Aristotle na virtue ethics. Naniniwala siya na ang kabutihan ay hindi isang maskara na isusuot kapag may nanonood. Isa itong gawi, isang paraan ng pamumuhay na binubuo sa pamamagitan ng pagkilos. Paulit-ulit, tahimik, tuloy-tuloy. Isinulat ni Carl Jung, ang tumitingin palabas ay nangangarap. Ang tumitingin sa loob ay nagigising. Angkop ito rito. Ang reputasyon ay panlabas. Madaling masira, pabago-bago. Pero ang mga pinapahalagahan mo, ang panloob mong direksyon, iyan ang nananatiling matatag kapag maingay o hindi patas ang mundo. Si Socrates ay pinatay ng mismong lungsod na sinubukan niyang liwanagan. Sa paningin ng marami, nasira ang reputasyon niya, pero ang kanyang pamana, hindi matitinag dahil nanindigan siya para sa isang bagay na totoo, kahit kapalit ay lahat-lahat. Harapin ang takot ng direkta. Marami tayong oras na ginugugol sa pag-iwas sa takot, iniisip na kung sapat tayong ligtas, tahimik at perpekto, hindi tayo nito mahanap. Pero kabaligtaran ang pinaniwalaan ng mga Stoic. Hinanap nila ang hindi komportable. Nilapitan nila ito, hindi dahil wala silang takot, kundi dahil alam nilang lumalaki ang takot sa dilim. Pero kapag hinarap mo ito, kapag sinubukan mong lumapit, bigla itong lumiit. Itinuro ni Epictetus na ang susi sa kalayaan ay disiplina, at bahagi ng disiplina ay ang pagsasanay ng isipan na huwag tumakbo palayo sa takot, kundi salubungin ito ng may kalmado at linaw. Iyan ang ibig sabihin ng exposure. Ang paulit-ulit na pagpiling pumasok sa mga sitwasyong kinatatakutan mo, hindi nang pabigla-bigla, kundi may layunin. Kontroladong diskumpiyansa, sinadyang pagsasanay. Sabi ni Carl Jung, ang anumang tinatanggihan mo ay hindi lang magpapatuloy, kundi lalo pang lalakas. Iyan mismo ang takot. Kapag patuloy mo itong iniiwasan, lalo lang itong lumalaki sa isipan mo. Pero kapag hinarap mo ito, ipadala ang email, magsalita sa harap ng tao, ibahagi ang gawa mo, may makapangyarihang nangyayari. Hindi mo lang nalalampasan ng sandali. Lumalawak ka dahil dito. Naniniwala si Plato na ang tapang ay hindi kawalan ng takot, kundi ang kakayahang mapangibabawan ito. At ang mastery ay nangangailangan ng practice. Hindi ka nagiging kumpiyansa sa paghihintay na maging handa. Nagiging kumpiyansa ka sa paggawa kahit hindi ka pa handa, paulit-ulit, hanggang matutunan ng katawan mo na, uy, hindi naman ako namatay, kaya ko pala to. Tinuro ni Aristotle na lahat ng bertud ay nabubuo sa pamamagitan ng pagkilos. Nagiging matapang ka sa paggawa ng matapang na hakbang kahit magsimula ito sa nanginginig na kamay at mabilis na tibok ng puso. Doon hinuhubog ang lakas,
Kaya ito ang hamon. Huwag hintayin na mawala ang takot. Piliin mo ang bagay na kinatatakutan mo at gawin mo ito sa maliliit na hakbang. Itanong ang hindi komportableng tanong. I-post ang magulong draft. Magsalita kahit nanginginig ang boses mo. Hindi iyon kabiguan, iyon ay pagsasanay. Ang tanging pagpapatibay na kailangan mo sa huli, ang tanging pagpapatibay na tunay mong kailangan ay mula sa sarili mo. Alam ng mga Stoic na ang kapayapaan ay hindi nagmumula sa palakpakan, kundi sa pagkakahanay ng iyong mga pinapahalagahan, layunin, at katotohanan. Kaya ipagpatuloy mo ang paglalakad sa landas mo. Patuloy kang humarap bilang totoo mong sarili kahit mahirap. Kung ang mensahe ngayon ay tumama sa puso mo, may isa pang video na naghihintay sa iyo para mas lalong mapalalim ang paglalakbay na ito. Makikita mo ito sa screen ngayon. Isang hakbang papasulong. Salamat sa pagdalo. Hanggang sa muli, panatilihing matatag ang isipan, malinaw ang puso, at nakatuon sa kung saan ito tunay na mahalaga. Magkikita tayong muli.